Pag-uusapan natin ngayon ang 5 steps o 5 hakbang upang gumaan ang iyong pakiramdam. Ito na ang tamang panahon na kailangan mong malaman kung paano bawasan ang negatibong emosyon at negatibong pag-iisip. Bakit sinabi kong bawasan? Kasi hindi naman totally mawawala ang negatibong pag-iisip natin. Kasi hindi naman tayo perpekto. Kung maaari, bawasan natin ito. Dahil yung negatibo na yan ang pumipigil sa'yo na makaabante. Naiintindihan kita. May mga negatibong sitwasyon na mahirap tanggalin sa buhay natin. Kaya ang negatibong emosyon at negatibong pag-iisip ay nakadikit pa rin sa atin. Kapag negatibo ka sa buhay, halos hindi mo rin makukontrol ang iyong puso at isipan. Minsan mawawalan ka ng interes sa pagkamit ng iyong mga layunin at ang negativity na bitbit mo pa rin hanggang ngayon ay makakasira ng mood mo. Hindi ka magiging masaya kung nakatira pa rin ito sa kalooban mo. Kaya ngayon pa lang, tanggalin mo na ito. May mga panahon din na nawalan ka ng tiwala sa mga taong nasa paligid mo na pinapahalagahan at minamahal mo. Dahil sa negatibong nararamdaman mo, parang nilalayo mo ang iyong sarili sa tunay na buhay. Naiisip mo na lang palagi na ang buhay ay puno lang ng mga paghihirap at pagdadalamhati. Wala ka nang nakikitang positive side ng buhay. Kaya higit mong pinanghahawakan ang mga negatibong emosyon. Alam ko ang nararamdaman mo. Nagdaan na rin ako sa ganitong sitwasyon na para bang walang kwentang mabuhay. Pero mali pala ako dahil napakasarap palang mabuhay. Siguro halos lahat tayo ay nakakaramdam na nito. Sabi ko nga kanina, hindi naman totally mawawala ang negatibong emosyon sa ating buhay. Kasi ito'y bahagi na rin ng ating buhay. Bilang hamon na rin ito para sa atin. Hindi man ito ganap na mawawala, pero mababawasan natin. Who can heal you will always be you in the first place. Oo, ikaw lang ang may kakayahang magtanggal ng negatibo sa loob mo. Nagbibigay lang ako ng mga hakbang kung paano mo gawin. Pero sa huli, ikaw lang ang gagawa niyan. Sa makatwid, kailangan mong matutunan kung paano baguhin ang takbo ng iyong isipan at kung paano baguhin ang takbo ng iyong emosyon upang mapalaya mo na ang iyong sarili na matagal nang nakakulong mula sa negativity. Narito ang 5 hakbang upang matulungan kang palayain ang mga negatibong emosyon at negatibong pag-iisip mo. Pero bago po natin pag-usapan yan, gusto ko munang mag-shoutout sa aktibong viewers natin. Shoutout kay Nessie Conchada at shoutout din sa owner ng account na ito. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan mo kasi alam kong hindi mo totoong pangalan ito. Pero maraming salamat pa rin sa pag-appreciate mo. At shoutout din kay Jovi Kasay. Masaya po ako sa komento mo na okay ka na sa mga bagay-bagay na hindi mo maintindihan dati. Maraming salamat po sa inyong lahat. Balik na po tayo sa topic natin. Number 1, huwag mong baliwalain ang iyong emosyon. Lahat tayo ay may emosyon. Bahagi na ito ng ating pagkatao. Pero bakit may mga tao na pilit pa ring tinatago ang kanilang emosyon? Siguro dahil nasasanay na tayo sa standard ng lipunan. Kapag kasi nag-i-express ka ng emosyon mo, markado ka na isa kang mahinang tao. Kaya binaliwala na lang natin ang ating emosyon. Kinikimkim na lang natin. Umaasta tayo na parang wala lang. Ang pagkaintindi kasi natin sa emosyon ay isang problema. Pero hindi natin alam na tayo pala ang problema. Kasi tayo ang may kakayahang kontrolin ang ating emosyon. Makinig ka ng mabuti. Meron tayong emosyon, pero hindi tayo ang emosyon. Uulitin ko. Meron tayong emosyon, pero hindi tayo ang emosyon. Ano ang mangyayari sa mga emosyon na pinigilan? Kapag binaliwala mo, o iniiwasan mo, o kinikimkim mo ang iyong emosyon, ang enerhiya ng emosyon yan ay mananatili sa katawan mo. Ito ang dahilan kung bakit negatibo ang pananaw mo sa buhay. Kasi ang negatibong emosyon ay hindi mo pinalabas. Kung damhin natin ito, tanggapin natin kahit kalungkutan pa yan, gagaan ang puso natin. Umupo ka saglit. Kahit 15 minutes lang, damhin mo ang iyong nararamdaman. Ano ba ang nararamdaman mo? Masaya ka ba? Malungkot? Galit? Takot? Kapag alam mo na kung anong nararamdaman mo, ilabas mo ito. Paano mo ito mailalabas? Maraming paraan. Pwede mong isulat. Pwede mong isayaw. Pwede kang makinig ng musika, pamparelax ng puso at isipan. Pwede kang maglakad-lakad. Pwede kang umiyak kung sakit ang nararamdaman mo. Marami kang pwedeng gawin. Depende yan kung saan ka mas hiyang.
Kasi ako, kapag malungkot ako, gagaan ang pakiramdam ko kung maglakad-lakad ako habang naka-on ang headset, nakikinig ng meditation music. Tandaan mo, huwag mong kimkimin ang negatibong emosyon. Huwag mong hayaan na ang emosyon mo ang magkukontrol sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na dapat pinipwersa mo na itigil lang yung emosyon. Ang sabi ko ay ipahayag mo. I-express mo ba? Hindi porket negatibo ang emosyon ay wala na itong silbi sa ating buhay. Sabihin na nating galit ka o nababalisa ka. Oo, medyo nakakapinsala sa ating mentalidad, pero may pakinabang rin naman. Maaalerto tayo kung may mga sitwasyon na kailangang aksyonan. Pero kapag sumobra naman, kapag hindi mo na ito makukontrol, magdudulot ito ng stress. Remind yourself that it is safe to feel. Huwag kang magalit sa sarili mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung bakit madali kang maapektuhan sa mga bagay-bagay. Tandaan mo na ikaw ay tao na nangangailangan ng emosyon para mabuhay ng maayos. Kasi kung wala kang emosyon, maayos ba ang buhay mo? Walang lasa ang buhay. Pangit mamuhay kapag walang sangkap. Di ba? I want you to remember that emotions are not permanent. Minsan masaya, minsan malungkot na naman. Learning how to feel your feelings takes practice. Be patient with yourself. Number 2, sanayin mo ang iyong isipan. Ang iyong isip at puso ay konektado. Kung ano ang laman ng isipan mo, ang puso mo ay apektado. Kung negatibo ang iniisip mo, negatibo rin ang mararamdaman mo. Ang lahat ay nagsisimula sa isipan. When you repeat negative thoughts or a bad experience over and over in your mind, you begin to lose sight of the positive things around you. Kung may naiisip ka na magpapababa ng mood mo, ibahin mo kagad. Ibahalin mo ang iyong isipan sa pag-iisip ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Alam kong hindi ito madali. Kaya nga ang sabi ko ay sanayin mo. Always focus on the big picture in life. Goal setting is one way to do this. Move on and realize that you have the power to change and do better. Oo, magkakamali ka. Pero hindi ito sapat na dahilan para mag-isip ka ng negatibo. Tanggapin mo na may kahinaan ka rin. Tao ka lang. Walang perpektong tao. Learn to be okay with navigating the gray areas of life. Remember to be flexible. Sabihin mo ito sa sarili mo. Malungkot man ako ngayon, pero malalampasan ko to. Madali kasing maproseso ang pangyayari sa kalooban natin. Kung tanggap natin na bahagi na ito ng ating buhay, sanayin mo ang iyong isipan na maging matatag sa oras ng kahinaan. Palagi mong tandaan na lahat ng nangyayari ay pansamantala lang. Hindi ito magpakailanman. Kung malungkot ka ngayon, kung may galit ka, darating ang araw na kalmado na ulit ang isipan mo. Magbabago ang takbo ng sitwasyon kung sanayin mo lang ang iyong isip. Don't take things too personally. This is unhealthy thinking because these thoughts cause you to blame yourself for things that have nothing to do with you. These too shall pass is a phrase that I think of whenever I encounter negative feelings when things don't go according to plan. This phrase reminds me that there is a season for everything. And everything will eventually pass. Kung mabigat ang pakiramdam ko ngayon, iniisip ko lang, ngayon lang ito. Lilipas din ito. Ganito ako magpakalma sa sarili ko. Kaya huwag mong kalimutan na magbabago ang lahat ng bagay. Magbabago ang lahat ng konklusyon tungkol sa mga bagay. At magbabago rin ang resulta. There are always unknown variations. Number 3, huwag mong hanapin ang kaligayahan sa labas. Kung gusto mong mawala ang negatibong emosyon, at negatibong pag-iisip mo, palitan mo ng kaligayahan. Nasa loob mo na ang kaligayahan. Wala sa labas. Hindi mo lang nakikita kasi nababalot ito ng kadiliman. Nandito ang negatibong emosyon at negatibong pag-iisip. May takot rin, pagkabahala at pagkabalisa. Lahat tayo gustong lumigaya, pero mali ang itinuturo ng lipunan sa atin. Sabi nila, magiging maligaya lang daw tayo kapag may marami tayong kaibigan. Kapag mayaman na tayo, may maganda tayong trabaho, o masaya naman tayo sa mga bagay na yan. Pero pansamantala lang yan. Hindi yan magtatagal. Instead of trying to find happiness from outer circumstances, we should look inside ourselves. Alam ko na ang pinagsasabi ko dito ay hindi madaling gawin. Ganito rin ako noong una. Ang dami kong libro na binabasa tungkol sa kaligayahan. Hindi ako naniniwala noong una. Pero noong ina-apply ko na sa sarili ko, nasabi ko na tama pala ang sinasabi ng mga manunulat when understood and applied in the right way.
it can lead you to a happy and content life. Positive thinking can help to create our happiness. Number 4, magpasalamat ka araw-araw. Notice the good things in your life and identify the things you are grateful for. Imposible naman kung walang mga kasiyasiyang bagay ang nangyari sa'yo. Di ba? Sino ba ang pasasalamatan mo? Siyempre, ang Diyos. Always thank God for everything you are living and will be living. Remember this, thanking God in everything will get you through anything. The reason why I want you to remember that phrase is because I want you to remember to focus on God and not your circumstances. Basahin natin ang Santiago 1:2-4. Mga kapatid ko, ituring ninyong malaking kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Dahil alam ninyo na kapag nasubok sa ganitong paraan ang pananampalataya ninyo, magbubunga ito ng pagtitiis. Pero hayaang gawin ng pagtitiis ang layunin nito para kayo ay maging ganap at malusog sa lahat ng aspekto at hindi nagkukulang ng anuman. You see, if joy comes only in perfect circumstances, we are in trouble. We're doomed to a life without joy. Yung mga kaligayahan na nakikita natin sa social media, hindi naman palagi silang masaya eh. Hindi natin alam ang kanilang sitwasyon sa likod ng kamera. Kaya huwag kang maniwala na may mga taong walang problema. Lahat tayo ay may problema. The good news is, God wants to bring joy into our lives, regardless of circumstances. And His joy is a source of strength. Basahin natin ang Nehemias 8:10. Huwag kayong malungkot, dahil ang kagalakang nagmumula sa Diyos ang inyong lakas. Kung magpapaapekto ka sa mga pangyayari, siguradong mawawala ang iyong kagalakan. Kung hindi ka na nagagalak, siguradong manghihina ka. Kung mahina ka na, mawawalan ka ng kakayang lumaban. At kung hindi ka nalalaban, talo ka. Therefore, it's important to guard your joy regardless of circumstances. The more you understand joy, the more you will live in the strength of our God. It's a blessing you need to cherish and work on growing it. You will be able to see happiness in the things you ignored before, and your heart will be filled with kindness and warmth again. It's a great way to end your emotional negativity. Gusto kong hikayatin ka. Magpatuloy ka sa pagsulong. Darating ang mga bagay na walang kasiguruhan. Minsan mabibigo ka sa mga bagay na inaakala mong makakamit mo na. Mararamdaman mo ang bigat ng pagkabigo. Ngunit patuloy ka lang na sumulong. Palagi kang gagabayan ng Diyos. Pwede kang tumawag sa Kanya at magtiwala ka sa Kanya na Siya ay tutulong sa iyong paglalakbay tungo sa tagumpay. Number 5, huwag kang umasa na maging perpekto ang lahat. Hindi magiging perpekto ang sitwasyon. Lalo ka na. You don't need to be perfect to live the kind of life you came here to live. You just need to be honest with yourself about what matters to you and then build the courage to create your life from that passionate base. Hindi mo na kailangan na maging perpekto para mahalin mo ang iyong sarili. May kalakasan ka at may kahinaan ka rin. That's what life is all about. It's not about being without fault or failure, but how you rise and keep going anyway that leaves a positive impact on the world around you. Ganyan ang realidad. Minsan umuulan, minsan umaaraw. Regalo ng Diyos ang buhay. Kahit ang dami mang nakakabaliw na sitwasyon na nangyayari sa atin, life is perfectly imperfect, no matter what happens, because life is life. It's incredible that we're here at all. We get sucked into perfection for one very simple reason. We believe perfection will protect us. Perfectionism is the belief that if we live perfect, look perfect, and act perfect, we can minimize or avoid the pain of blame, judgment, and shame. We all need to feel worthy of love and belonging. And a worthiness is on the line when you feel like we are never good enough. Paano ka maging masaya? Paano matanggal ang negatibo sa loob mo kung naghahangad ka ng ilusyon? If we want to live and love with our whole hearts and engage in the world from a place of worthiness, our first step is to practicing the courage it takes to own our stories and tell the truth about who we are. It doesn't get braver than that. Halos lahat ng tao ay nababalisa sa pangyayari. Nakapokus na lang sila sa negatibong pangyayari. Nakapokus na lang sila sa idinidikta ng ibang tao. Hindi sila namumuhay ng maayos dahil nakakulong sila sa kanilang nakaraan. Nakaraang hindi mababago. Kung gusto mong maayos ang buhay mo, huwag mong hayaan na kontrolin ka ng 5 bagay na ito. Tandaan mo ang 5 bagay na to.
Number 1, huwag kang magpapakontrol sa nakaraan mo. Huwag mong hayaang kontrolin ng nakaraan mo ang iyong kasalukuyan at kinabukasan. Ano man ang nangyari sa iyong nakaraan, bitawan mo na yon. Wala kang kakayahan na baguhin ang nangyari sa nakaraan mo. Iwan mo na ang sakit, dulot ng mga nangyari. Kapag bitbit mo pa rin ang bigat ng nakaraan mo, masisira nito ang iyong kasalukuyan. Huwag mong dalhin ang kadiliman sa iyong nakaraan sa araw na ito. Dahil isa itong hadlang sa pangarap mo, ipasok mo ito sa kukote mo. Ang nakaraan mo ay wala na. Ano man ang nangyari noon, kahit napakasama man yan, kahit gaano pa yan ka-harsh, at kahit hindi makatarungan, kahit ano pa man yan, kapag palagi mong iniisip yon, walang magandang mangyari sa buhay mo. Kung may nananakit sa'yo, kung may nakipagtalo sa'yo, mananalo ka lang sa kanila kung hahayaan mo na lang sila. Hindi ka mananalo kung ang kalaban mo ay negatibo. Kung nakapokus ka lang palagi sa negatibo, talo ka. Kung magpapakabiktima ka rin, talo ka pa rin. Uulitin ko, kung gusto mong manalo, huwag kang mag-focus sa nakaraan mo. Huwag kang makipagtalo sa mga taong negatibo. Mag-focus ka lang kung paano palaguin ang kinabukasan mo. Gawin mo na to ngayon. Bitawan mo na ang bigat ng pinapasan mo upang gumaan ang buhay mo. Huwag mong hayaan na ang nangyari sa nakaraan na wala na ay magpapabigat sa buhay mo ngayon. Your moment is perfect. Live fully today. Ang nakaraan mo ay hindi pantay sa iyong kinabukasan. Ang kinabukasan mo ay mahuhulma mo sa pamamagitan ng pagkilos ngayon. Pero ang nakaraan mo ay hindi mo na mababago kahit ano pa ang gagawin mo. Number 2, huwag kang magpapakontrol sa negatibong opinyon ng mga tao. Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng ibang tao. Babatuhin ka nila ng iba't ibang opinyon, pero sundin mo lang kung ano ang nasa kalooban mo. Hayaan mo na ang kanilang panghuhusga. Huwag kang magpapaapekto sa kanila. Sa oras na pagtuunan mo ng pansin ang ginawa nila, mahihirapan ka sa iyong paglalakbay. Kung gusto mong sumabay na lang sa kanila para lang magustuhan kanila, parang dumaan ka rin sa negatibong daanan nila. Don't ever please people. Follow your own path. Kahit walang magkakagusto sa'yo, bahala na. People pleasing is a curse that should be avoided at all costs. Bago mo gawin ang lahat, tanungin mo muna ang sarili mo. Ginawa ko ba to dahil ito ang gusto ko? O ginawa ko lang to dahil takot ako na may masasabi sila sa akin kapag hindi ko to gagawin? Pinanganak ka na bukod tangi. Hindi ka pinanganak na maging sunod-sunuran. You were born to stand out. You were born to be appreciated. And you were born to be loved for who you are. May bitbit kang sarili mong liwanag. Huwag mong patayin yon para lang masabayan mo ang kadiliman nila. Huwag mong ikahiya ang pagkatao mo at ang mga ginagawa mo. Shine bright as you are. Those who really care for you will see that light and they will shine with you. Number 3, huwag kang magpapakontrol sa negatibo mong pag-iisip. Minsan kasi, ang negatibong pag-iisip ang nagkukontrol sa atin. Madali na lang kasi mag-isip ng negatibo sa ngayon. Minsan sinadya mong mag-isip ng negatibo. Pero kadalasan, parang naka-built-in sa'yo ang negatibong pag-iisip. Ito yung mga pag-iisip na nag-uugat simula nung bata ka pa. May naririnig kang negatibo noon at bitbit mo pa rin hanggang ngayon. Lubos kang naniniwala sa mga limitadong paniniwala na yon. Ito ang isa sa mga hadlang sa buhay mo ngayon. May mga taong hindi matagumpay na magsasabi rin ng negatibo sa'yo. Walang limitasyon sa buhay kung may gagawin ka lang. Huwag kang maniwala na wala ka nang magagawa, na hanggang dyan ka na lang. Hindi naman yan totoo. Makakaahon ka pa. Maniwala ka lang na may maaabot ka. Kaya mong gawin to. Makakamit mo ang mga gusto mo. Sigurado ako na may mararating ka kung magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Kung naniniwala ka na posible mong makamit ang pangarap mo, ano ang resulta? Talagang posible yon. Talagang mangyayari yon. Yan lang naman ang dapat mong malaman. Maniwala ka na hindi limitado ang potensyal mo. Hindi dahil mahirap ka, ay wala ka nang magagawa. Hindi dahil may kapansanan ka, ay wala ka nang maaabot. Depende lang yun sa diskarte mo. May mangyayaring maganda kung maganda ang iniisip mo. Tandaan mo to palagi. Kung hindi mo kinakalaban ang sarili mo, walang kalaban sa labas ang makakatalo sa'yo. Kung walang negatibong nakatira sa ulo mo, hindi ka kakayaning ibagsak ng negatibo sa paligid mo. Kung babaguhin mo lang ang mindset mo, magbabago rin ang iyong buhay. Tingnan mo ang lahat ng bagay bilang regalo ng iyong buhay. See every challenge and circumstance as a blessing. Hindi ito sumpa,
Ito'y natural lang na mangyayari sa ating lahat. Huwag mong subukang kontrolin ang sitwasyong hindi mo makukontrol. Mababaliw ka lang. Number 4, ang relasyon. Oo, relasyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan kang makaabante. Lalo na kung ang karelasyon mo ang hahadlang sa pangarap mo. Hindi lahat ng tao, kahit mahal ka pa niya, ay susuporta sa'yo. Huwag mong hayaan na kontrolin ka nila. Kung hayaan mo lang nahahawakan nila ang buhay mo, paano na ang tagumpay na hinahangad mo? Paano naman kung ikaw ang nangangailangan sa kanila? Kasi madalas na naririnig ko sa ibang tao na hindi raw sila mabubuhay kung wala silang partner sa buhay. Ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Kung nangangailangan ka ng isang tao para lang sumaya, para lang makompleto ka, isang pagkakamali lang, madudurog ka kagad. Huwag mong isentro ang kaligayahan mo sa isang tao. Ikaw lang ang makakapagpasaya sa buhay mo. Kaya mong pasayahin ang sarili mo kahit mag-isa ka lang. Hindi ko naman sinasabi na iwasan mong makipagrelasyon. Ang sarap magmahal at ang sarap kapag may karamay ka sa buhay. Ang gusto ko lang pagsabihan ay yung mga taong hindi kayang mabuhay kapag walang nagmamahal sa kanila. Ayaw nilang maging single kahit naghahanap na lang sila ng kahit sino. Kahit hindi naman mabuti ang kinakasama nila. Huwag kang matakot maging single. Ang ibig kong sabihin, patatagin mo ang iyong mentalidad at patatagin mo ang iyong sarili upang makayanan mong mamuhay ng mag-isa. In fact, you don't need others to be happy. Pwede ka pa rin magsaya kahit ikay mag-isa. Number 5, huwag kang magpapakontrol sa pera. Pera ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang daming tao ang nabibilog ng pera. Basta't pera ang usapan, kayang gumawa ng masama ang tao. Halos lahat nakukontrol nito. Hindi naman ibig sabihin na layuan mo na ang pera. Wala namang kinalaman ang pera sa kasamaan. Naging masama ang tao dahil sa sobrang pagnanasa niya sa pera. Nabibilog ang kanyang ulo dahil na rin sa nag-uutos sa kanya kapalit ng pera. Hindi masama ang magpayaman. Basta't kabutihan lang ang hangarin mo. Money is not evil. The love of money is evil. Alam nating lahat na mahalaga ang pera sa pang-araw-araw na buhay natin. Alam rin nating lahat kung gaano kalaki ang tulong na maibigay natin kung may pera tayo. May magagawa tayong kabutihan kung may pera tayo. Ang punto ko lang, huwag mong hayaan na pera ang nagpukontrol sa desisyon mo. Ibig sabihin, nabayad ka. Gaya ng dahil lang sa pera, ibinibenta mo ang iyong boto. Sino ang magdurusa kung maling tao ang pinapaupo mo sa pwesto? Tayong lahat. Desisyon mo ay desisyon mo. Dapat malinis yun. Kung namimili ka lang ng tao dahil lang sa pera na ibibigay nila sa'yo, may mali sa pag-iisip mo. Kung mapera ka man ngayon o wala, gumawa ka pa rin ng kabutihan. Sundin mo ang puso't isip mo. Matuto kang pagsilbihan ng maayos ang ibang tao. Ibigay mo ang pagmamahal na nararapat sa kanila. Gawin mo yan sa lahat ng panahon. Sundin mo ang itinuturo ng Diyos sa atin. Matuto tayong magbigay ng walang involved na pera. Huwag mong ipasok sa isip mo na pera-pera na lang. Kung gawin mo lang ang bagay na gusto mo, ang pera ay palaging susunod sa'yo. Huwag mong habulin ang pera. Dapat ang pera ang naghahabol sa'yo. Always live the life you want to live. Huwag mong hayaan na kontrolin ka lang ng 5 bagay na to. Palayain mo na ang iyong sarili. Hanapin mo ang iyong tunay na landas, ang iyong tamang landas, upang makalaya ka na. Mamuhay ka ng maayos.